Okay, so yung unang tanong natin sa trading clinic is paano malalaman kung regular or logarithmic. Una mong gagawin, gagamit kayo ng price range na tool. Ang price range na tool ay matatagpuan siya dito sa part na to. Agod. And ito siya. Pwede nyo siyang lagyan ng star para pagka may star na yan, may favorite na yan, automatic siya ay malalagay na rito. So, paano malalaman kung logarithmic and regular? So, sukatin nyo siya mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. From there, pag nakita mo na below 90%, that's regular. Kapag naman 91% pataas, that's logarithmic. So, paano mo ililipat yan sa logarithmic and regular? Simple lang. Punta ka rito sa kaliwa, ay kanan. Right click mo lang yan. Makikita mo, pwede ka na mamili dyan. Regular or logarithmic. Ayan. Logarithmic, regular. Pero in this case, dahil 64% siya, tayo ay gagamit ng logarithmic. So, ibig sabihin, kung ginamit mo yung logarithmic, kung naggamit ka ng log dito, medyo mali yung magiging result. Kasi, kung gagamit tayo ng logarithmic, makikita nyo, itong trend line na to ay hindi na siya tumama. Diba? Pero pag gagamit tayo ng regular, may chances na tumama siya. Pag gawin natin higher, lower time frame yan. Tama na siya doon. Ito, nadamay na itong gitna. Pero pag logarithmic, hindi siya tatama. Ayan, nakita nyo, diba? Hindi na tumama. Okay. So, hindi pa nga siya nag-breakdown. So, mali ako. Log kasi yung gamit ko kanina. Yeah. Okay, mentor. So, thank you. May ano rin siya. Nag-breakdown naman din siya, pero in this trend line. Dito sa trend line na to. Hindi pa dito. So, ibig sabihin, itong trend line na to yung binutas niya, which is siguro mga 4 hours time frame to. Ito. Nasa 4 hours ako. Ito yung binasag niya. So, basically, itong nakikita niya na yellow na line na to, ito ay tatawagin nating diagonal na support. Kasi kung panonoorin natin yung ating video dun sa Trader Starter Pack, tinuro natin dito sa Mastery of Support and Resistance kung ano yung mga dalawang uri ng SNR, yung diagonal and horizontal. So, basically, ito, green, ay tatawagin natin diagonal kasi medyo pa-islant siya. So, right now, yung coin ay nasa diagonal na support. So, yun yung takbo niya. So, since diagonal na support to, it can act as a good support din kasi doon na rin nabubuo yung valid na trend line kapag nagiging tatlo na yung pag-angat. So, we need to expect na itong price na to ay magbabounce sa area na to. So, magbabounce siya. No? Slight bounce, magre-react siya. Kaya kung papansin niyo may na rin siya dito. Pagganda nung hindi na siya nag-create ng lower low. So, later on, baka umakyat din to. Umakyat lang din to. Umakyat to later. Kasi nga, hindi na siya nag-cake. Pag nabasag niya to, pwede siyang umakyat. Ganda rin yung pattern dito sa part na to. Ano siyang head and shoulder. So, yun lang naman, quiz. Pero ito, since nagko-console na yung price, nakikita nyo, di ba? Medyo pa-rectangle na yung galaw niya. Ibig sabihin, nasa consolidation phase siya. Ang consolidation phase, ang sinasabi niyan, the market is right now is nasa indecisive. Pag sinabing indecisive, hindi nila alam kung mag-short pa ba or maglo-long. Bakit nila ginagawa yon? Bakit ginagawa ng market yon? Kasi nakapag-identify na yung market ng support. Ito yun. Meron na siyang support dito. Yan. Since meron na siyang support yung trend line nga, so humihina na yung selling pressure, no? Pero hindi pa siya pumapasok yung buyer. Humina lang yung selling pressure kasi nga nag-identify na siya ng support, which is yung trend line. So dito, ang kailangan mong antayin kapag nakakita ka na ng valid na support, hindi naman siya valid talaga kasi nga bumaba lang talaga siya. Kapag nakakita na kayo ng mga support or resistances na makita nyo yun talagang in higher time frame talagang nire-respect like this. Pag nakakita na kayo ng mga ganitong klaseng trend line, yung mahaba, yung mga at least 3 touches,
you need to expect na ito ay magre-react. Pero bago yan mag-react, huwag nyo munang i-trade. You need to have at least reversal pattern yan. At least makakita ka dyan ng mga double bottom, inverse head and shoulder, para yan ay umakyat. Pero hanggang wala ka nakikita dyan pattern, na reversal pattern, ayan ay mananatiling consolidation or pwede pa yung bumaba. Pagka di tayo nakakita ng reversal pattern dyan, like let's say, ito. Double bottom, yan. Pagka wala ka nakikita ganyan, bababa pa yan. Kasi ang consolidation is rectangle na pattern. Pag sinabing rectangle pattern kasi, this is a continuation pattern. Pag sinabing continuation, kung ano yung ginawa niya na una, this one, pagbaba, i-continue lang yan. Ibig sabihin, nagpapahinga lang yung price para kumuha ulit ng mas marami pang seller. Yun yung ginagawa niya. Kasi nga, rectangle eh. Nagko-console siya. So, pagka nakakita kayo ng console, that's a continuation pattern. Until na yung rectangle ay mag-create ng reversal pattern. Yun. Pagka may reversal pattern na, meaning yung seller, pagod na rin magbenta. So, paangat naman yung coin. Pero dito, sa nakikita natin, wala pa siyang reversal pattern. Maybe sa lower time frame meron to, pero since napag-usapan natin kahapon, di ba, yung low time frame, since kung makakita tayo ng mga 5 minutes dito na right hand, ano ang gagawin natin? Yan ay anong klaseng trade yon sa mga naka-attend kahapon? Scalping lang, ba? Saglitang trade lang yun. Hindi natin pwedeng patagalin. Alright? So, yun, Kuya Ona. So, dito, may nakikita ako dito na parang head and shoulder. What? So, pwede niya tong i-break. Pero since 15 minutes lang to, mababa na time frame. Most likely, 5 minutes, kitang-kita mo dyan yung pattern. Yan. Kita yung pattern dyan. Yan. Most likely, ito ay pag nag-break, siguro ang take profit mo dito lang. Yung part na yan. Pag nag-break siya dito. Pag nag-confirm. Kasi 5 minutes lang eh. Okay? Yun na ako is. Alright? Any question pa? Okay na ba Kuya, Odi? Nasagot ko ba yung sagot? Mentor, thanks. Yeah, thank you. Alright. See. Any question pa guys? Ano pa? Sagutin natin yung mga tanong nyo. Meron? Meron ba? Ang i-entertain ko lang na tanong yung yung nag-open mic. Hindi ako mag-entertain ng nagchat-chat. Kasi si Mentor Mike nagsasalita rito ng 1 oras. Dapat kayo rin ay kung gusto niyo matuto, you need to talk. You need to open your mic para naman at least fair tayo. Hindi ko i-entertain. Kahit marami ako nakikita tanong dyan, hindi ko yan sa chat, hindi ko yan i-entertain guys. Sorry, kailangan nating entertain yung mga naka-open mic. Alright, sino pang may tanong? Ako po, mentor. Yes po, ano yun? Mentor, na putol po kasi ako kanina. Paano po ulit Kanina? gamitin yung price range po? Opo, naputol po ako kanina. Okay. Nawalan po ako ng connection. Opo. Kukuhanin mo yung pinakamataas, gamit ka ng price range. Susukatin mo sa pinakamataas, papunta sa pinakamababa. Kapag less than 90%, that's regular. Kapag 91% above, that's logarithmic. Dito mo babaguhin yung logarithmic sa kabila. Dito, pwede kang pinutin mo itong logarithmic, mag-automatic logarithmic na yan. Ito naman, regular. Okay? Yun siya. Ayun pala. Salamat po. Alright. Sige, sino pa? Mentor Mike, Yeah. pwedeng magtanong. Yes po, pwede. Pwede Sure. bang paturo ng PIB? Fibonacci. Paano gusto mo matuto sa PIB? May 50 ka mahal dahil. Kahapon ba? Di ba sir, nandito ka kahapon? Oo, pero nakalimutan ko. Paano to? Guys, ganito gawin nyo Ako serious akong, ito yung seryoso natin gagawin, no?
every time na kayo ay mag-attend ng trading clinic, you need to take notes. Okay? You need to take notes. Alam naman natin na ang pinag-aaralan natin ay hindi natin kaagad yan mamememorize. No, hindi natin kaagad yan mamemorize. So, ibig sabihin, kapag nag-aaral tayo, lagi kang magsusulat. Huwag kang mag-aasa lang ng panonood. Kasi every time na manonood ka lang, nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo yan. So, bibigyan kita ng mabilis na explanation sa FIB since andito ka naman nakahapon at alam ko, nandiyan ka kasi nagtanong ka rin kahapon. Kilala ko, di ba? So, ang FIB, meron niya tatlong meron niya mga ratio. 236, 382, 0.5618, and 786. Yan yung madalas na ginagamit. So, technically, ang Fibonacci, pinakamalakas na ratio dito ay 618. Every time na yan ay, kunyari, umaangat yung price galing sa ilalim. Kapag yan ay tumama sa 618, talagang nagkakaroon ng reaction pababa. So, pero hindi agad yan pupunta sa 618 agad. So, ibig sabihin, kung ito yung merong price dito, kunyari, ito yung candle, siguro gamit tayo ng sample para at least maintindihan mo. Please, kuya, please. Ano kailangan mong gawin? Nagtitake note na ako. Yan. Hindi lang ikaw. That's applicable para sa lahat. Okay? Hindi lang ikaw. Para sa lahat din. Kasi, everyday tayo nagtuturo, di ba? Dapat kayo din, everyday na nag-aaral. So, bigyan ko kayo ng sample. Example, kumuha ko ng fib dito. Swing high to swing low. Kapag ganito yung Fibonacci natin, pag sinabi kong, pag nakita mo yung Fibonacci ay pula, nasa ilalim, you are getting the resistance. Kinukuha mo yung resistance niyan. So, imagine, this price is hindi pa nangyayari. Hindi pa siya nangyayari, di ba? Merong mahalagang ratio yung Fibonacci, di ba? 618, 0.5, and 382. Pinakamalakas sa kanila ay 618. This one. Pero hindi ibig sabihin na dahil yan ng pinakamalakas na ratio ay pag ikaw ay nag-trade na galing ka ng 3236, re-recta ka na kagad dyan sa 618. Hindi ganon. So, you need to consider yung mga ratio din na as take profit area. Like this. Kung titignan nyo to, itago ko. Sample, yung price ay nag-breakout dito. Di pala sample, nangyari na eh. Ito, nag-breakout siya dito sa trend line. Diba? Nag-breakout siya. So, pagka nag-breakout siya sa trend line, wag nyo munang isipin yung 618 as take profit area. You need to consider yung mga 382 muna. Yan, you need to consider yan. Kasi bago yan pumunta ng 618, pupuntahan niya muna yung 382. Okay, pupuntahan niya muna yan. Dahil pupuntahan niya muna yung 382, kaya mapapansin niyo, pagpunta niya doon, ano nangyari? Di ba? Bumaba. Kailan pa siya pumunta ng 618? Pumunta naman na siya ng 618. Di ba? Pagdating niya ng 382, di ba? Bumaba. Pagbaba niya, anong next siyang pinuntahan? Yung 0.5 area. Actually, hindi pa nga siya umabot ng 0.5. Yeah. Bumaba pa rin. So, nung pagbaba, saka niya pinuntahan yung 618. Yeah. So, ibig ko sabihin lang doon, kapag magte-take profit kayo, wag laging 618 kasi sayang yung profit nyo eh. Kung galing ka dito, hindi ka pa nagtipi ng 382, makita mo, bumalik lang siya. So, lagi mo i-consider itong mga Fibonacci level or yung mga previous na resistances. Kasi yan din naman ang susundin ng Fibonacci. So, dito, makikita nyo, pagdating niya ng 618, nagkaroon na ng rejection doon, tsaka siya bumaba ng tuluyan. Diba? So, yun yung pinakamalakas yung 618. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay ang price, pupuntahan niya yung 618 ha. Minsan, hindi talaga umaabot sa 618. Talagang bumababa na agad. So, hanapan natin ng sample para mapatunayan ko sa inyo na hindi lahat laging 618. Katulad nito, swing high to swing low, di ba? From dito sa ilalim hanggang 382 lang yung price. Kung ikaw ay nangarap na hanggang 618, malamang ikaw ay na SL na kasi hindi na siya umabot eh. Yan, hindi tingnan nyo, lalagay tayong trend line. Nagbasag siya ng trend line, umabot siya ng 382. Hindi na siya umabot ng 618. That's why you need to consider lagi na
kapag magte-take profit kayo, unahin nyo yung mga 382, 0.5 and 618. Huwag nyong hayaan na paabutin agad dito. Okay? Alam ko, maraming ganun gumagawa sa inyo na pinapatagal yung trade nila. Pero ang usapan lang naman doon, di ba? Kapag lower time frame yung nakita mong breakout, edi saglitan ka lang. Hindi ka pwedeng mag-trade ng malalayuan doon. Okay? So, sa Fibonacci, may paraan ng pagkuha yan. No? Pag kumukuha ka ng resistance, gagamit ka ng swing high to swing low para makuha mo yung resistance. Pag yung ilalim ng kulay pula, ibig sabihin resistance yung hinahanap mo. Kapag naman yung Fibonacci mo ay hanap tayong sample. Ito, sample to. Example, kung Fibonacci naman ay galing sa ilalim at nasa taas yung pula, ibig sabihin ang kinukuha mo niyan support. So, ibig sabihin, sa madaling salita, para mas ma-identify mo na mas maganda yung ginagawa ng market, you need to analyze yung daily time frame. No? Example, nakita mo sa daily time frame yung kulay candle, kulay pula. So, ibig sabihin lang yan, ang hahanapin mo dyan support. So, you need to fib. Pwede kang gumamit ng fib kanina, yung kaninang ginamit natin. Swing low to swing high. Ayan. Sumobra na siya sa 786. Pero, ayun nga, nandun na siya sa 786. Pwede ito. Kasi nga pula. So, ibig sabihin, kapag nakikita mo na pula siya, ang hahanapin mo dyan na feed, yung pang support, pangkuha ng support. Which is yung pula ay nasa ibabaw. Yan. So, pwede mo itong gamitin. Yan. Kuhanin mo yung pwedeng 618. Pero tapos na eh. Lumagpas na siya eh. So, ano yung next natin? So, dito na tayo papasok yung 786. So, pwede niyang puntahan to. So, ibig sabihin, kahit kung wala kang nakikitang support or di ka pa marunong gumamit ng support, Fibonacci can help you to identify a support. No, predictive tool kasi ito eh. Ibig sabihin, pag sinabing predictive tool, kapag gumasag siya ng trend line at wala kang makitang good support, Fibonacci can help you, no? Ang gagawin mo lang, mag-fib ka lang, swing high, low to high, kukuhanin mo muna yung 382, syempre, mauuna yung 382, di ba? Nakita nyo, pumunta siya sa 382, tapos saka siya nag 0.5, then nagsaka siya nag 618. So, predictive siya. Ibig sabihin, pine-predict niya yung mangyayari sa coin. Pero, hindi ko sinabi na yan ay manghuhula talaga na 100% ay yung hinulaan niya ay mangyayari. That's why you need to consider lagi yung mga golden ratio. Ito mga to. So, bumasok siya niya, di 0.5 ka muna, di ba? 0.618. Yan. Hanggang dyan lang, pwede na yan, 618. So, yun. So, yun na, kuya. Yung Fibonacci natin. Okay? Mali na ba? Malinaw. Sana nag-ano ka, no? Sana nag-take note ka na. Kasi alam nyo, tandaan nyo to guys, ang pag-aaral ng trading ay hindi mamadalian, no? Yung especially para doon sa mga nag-enroll na, yung naka-enroll na. Marami kasi ako nakikita na nag-enroll na sila pero yung module ay isang beses lang nila pinanood. Hindi po siya ganon. Ulit-ulitin nyo po yung module na in-enroll nyo kasi every time na pinapanood mo yan, pinaulit-ulit mo yan, meron kang makukuha dyan na learnings. So, you need to watch ng palagi. Ngayon, kung di naman talaga kayo nakapag-enroll pa, that's okay. Hindi ko kayo pinipilit mag-enroll pa. Meron tayong pinrepare nga sa inyo na YouTube muna, no? Dito kay Mentor Mike na support and resistance, trendline strategy, triangle of life, and divergence. Kapag feeling nyo na kayo ay talagang master nyo na to, and that's the right time na para kayo ay mag-enroll na. For now, since nandito tayo sa Trading Clinic, libre muna tayong magtuturo sa inyo until na masabi nyo na sa sarili nyo na you are ready to get the course na. Pero since ganun nga, so dito muna tayo, focus na muna tayo sa libre muna. Alright, and next question tayo guys. Sino pa may tanong? Yes, kuya. Good evening. Good evening, kuya. Question po.
effective po ba ang technique natin pag ang market is accumulation? Okay. Ito hindi lang yung strategy natin. Even lahat ng trading strategy, kung ano man ng trading strategy na meron tayo sa mundo. SMC, price action, harmonics, Elliott wave, lahat po yan ay effective pagdating sa accumulation. Ngayon, ang tanong, ano ba yung accumulation? Di ba? Kasi alam mo na ba ang ibig sabihin ng accumulation? Alam mo na ba ibig sabihin ng accumulation? Basic example niyan is yung TRD. Ginatry ko na mag-chart niyan. Medyo mahirap kasi uptrend, tapos accumulation, tapos uptrend na naman. Tanungin muna kita bago mo sabihin mahirap. Para sa'yo, ano ang accumulation? Kasi nabanggit mo accumulation Sideways. Sideways. So, Opo. kasi nabanggit mo yung accumulation. So, I need to know kung ano yung pagkakaintindi mo sa accumulation. So, para sa'yo, siya ay sideways. Sideways. Tama. Opo. Ang tanong kasi doon, saan siya nagsa-sideways? Anong coin ba yung binabanggit mo? Yung nakita ko is TRD. TRD coin. TRD o Perfect TRB? Ewan ko. Basta yun, sir. TRB o TRD. Check lang po sa kung meron ba. Pinahirapan mo Opo. pa maganap, no? Problema mo, pinasa mo pa sa akin, ha? Okay. Kasi yung may assignment. Ganito yan. Okay. Para sa'yo, ang accumulation is sideways. Yes, that's correct. Sideways po. Sideways Opo. yun. Pero kasi yung accumulation, kung talagang pag-aaralan natin yung word na accumulation is nangyayari yan sa support. No, sa support. Sa support. Nyari, ito may support. Magkakaroon siya dyan ng malaking sideways. Sabi mo, tama ka naman doon, sideways. Yun naman talaga yung accumulation. Pero ano ba yung accumulation? Yung talagang tawag, yung talagang meaning niya pagdating sa trading. Accumulation means nag-accumulate na ang mga trader or bumibili na sila. Bumibili na. Dahil nga nasa support na yung price, they are accumulating na or unti-unti na silang bumibili. No, unti-unti na silang bumibili. So, merong accumulation and meron ding tinatawag na, ano kaya yung isa? Sinong nakakahula? Manipulation. Manipulation. Lahat ng Sean na maiisip nyo, masasabi. Distribution. Expansion. Okay, ang distribution, kabaliktaran naman siya Consolidation. ng accumulation. Kasi sinabing distribution, Consolidation. ang distribution ay nasa resistance na. Which is, ibig sabihin, ang mga tao ay hindi naman bumibili. Sila ay nagbebenta na paunti-unti. Sideways siya. Pero at least nakikita nyo na consolidation, di ba? Consolidation. Alam nyo na ito kasi yan, alam nyo na yung word na consolidation or sideways. Ang tanong naman dun next is, nasan ba siya sa sideways? Kasi pwedeng alam mo yung salitang accumulation or consolidation, pero ang next na follow-up kasi dun na tanong, nasaan siya? Nasa resistance ba? O pag nag-accumulate sa resistance, hindi accumulation yan. That's distribution. Nag-uunti-unti na siyang bumababa. May resistance na eh. So, distribution yan. Pero pag nasa support siya, accumulation siya. Nag-accumulate na yung mga tao. Since nag-accumulate na yung mga tao dito sa support, merong chances na tapos na sila mag-accumulate, the price will pump suddenly, no? Magpa-pump yan. Then, kukuhanin niya lang yung resistance. And then, from the resistance, siya ay mag-create naman ng distribution para naman yung mga taong nakabili ng accumulation ay magbenta dito sa
area ng resistance. And kaya siya nagkakaroon ng sideways dyan, ganun ulit. 50-50 ulit yung tao. Kami ba ay magbebenta na ba or maglulong pa? So, naan dyan. Every time na makakita kayo ng accumulation sa support, like say dito, diba, nag-sideways siya. Diba, nakita nyo, nagsa-sideways. And then, binasag yun na tong yellow line na to. Ang reason kung pag binasag nyo na tong yellow line, which is yung horizontal na resistance nila, ang ibig sabihin po niyan, meron nang pumasok na new buyer. Meron nang willing to buy na. May mga bagong pumasok na buyer. Kasi di naman ito babasagin tong resistance na to kung walang papasok na new buyer. Same with the horizontal resistance or support dito. Kapag yan ay binasag niya na pababa, ibig sabihin, yan ay meron nang pumasok ng mga new seller or mga not new seller pala, new shorter. Nag-short na sila ulit. No? So, yun yung nangyari. So, that's why meron tayo nilalagay na support and resistance palagi kasi SNR is king. Volume is the queen. Pag sinabing queen, siya yung maker. Kahit pag naglalaro tayo ng chess, di ba? Yung king naka-stay put lang yan, di ba? Yung queen ang pinakamaraming galaw na pwede niyang gawin. He can move forward, he can move sideways, pwedeng pa-cross, pa-slant, di ba? Yung queen. So, volume is the maker, yung tagagalaw ng market. Alright? Sige, yun na yun, guys. So, ibig sabihin, wag ka malilito. Kapag hanapin mo yung resistance. Kasi kung nasa resistance yan, ibig sabihin, bakit mo ilolong? So, wag kang, ang sideways kasi or consolidation phase is hindi yan para sa mga beginner. Kasi, can you imagine, tinan mo, bakit sinasabing hindi siya para sa beginner? Kapag nakakita na kayo ng price na ganun na yung nangyayari, yung sobrang lawak na nung pag nakakita na kayo ng price na consolidation, alisan nyo na yan. Pag sinabing consolidation, they are creating equal high and equal low. Bakit kailangan mong alisan yung ganyang coin? The reason is, hindi mo alam kung kailan yan bubuga. Like say, itong bigyan ko kayo ng sample, K-Link. C-Link, kung makikita nyo C-Link ay nag-consolidate ng nagpagkahaba-habang panahon. Diba? Take nyo yan C-Link. Ang haba ng panahon yan, diba? From June 6, 2022 up to October 2023. Ngayon, kung aantayin mo yung ganyang consolidation, masisira ang ulo mo dyan. Kasi hindi mo alam kung kailan siya bubuga eh. That's why kapag as a beginner trader, wag mong i-trade yung pag nakakita ka ng ganito. Always trade. Pag nakakita ka ganito, alisan mo na yan. Kasi walang trade dyan. Always trade yung merong market structure. Pag sinabing market structure, meron lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kasi yun yung mas magandang i-trade. You can predict kung anong pwede niyang magawa na trade. Kasi paano you can predict if the market created a higher high, ang next na gagawin niyan is higher low. Kasi yun yung takbo ng market structure eh. Kapag may nakita ka naman na market price na higher low, ang next sa takbo niyan is higher high. Diba? Yun yung takbo niya. So that's why you need to trade the trend, not the candle. No? Yung iba kasi tinitrade nila yung candle, kung ano nakita nila doon. Yun na iti-trade nila eh. Magbibigsa lang sila kung ano nakikita nila doon sa candle. Always follow the trend, no? Always follow the trend kasi the trend will give you the best insight about sa market. Kung siya ay uptrend, nagki-create yan ng higher high and higher low. Kapag naman downtrend, lower high and lower low. So, ganun siya. Alright, sige. Next question tayo. Grabe naman, dami pagkain doon, no? Si Jarix Dico. Ako po, Mentor Mike. Ice cream. Ano yan? Sige po. Para sa'yo po, ano po ba yung right entry or good confirmation candle or any sign pag nag-breakout sa trend line or any pattern
Okay, hindi ko pwedeng sabihin yung confirmation candle kasi yan ay nasa course namin. Nasa beginner course namin yan, yung Okay po. confirmation candle. All I can say, para mas makita mo na mas magbe-breakout talaga siya. Katulad na sinabi ko kanina, para masabi nyo na ang coin ay magbe-breakout talaga, yung katulad na sinabi ko kanina, explanation ko dito sa ARB. No, ano sabi kanina dito, natatandaan mo? Ano sabi ko dito kanina? Sige nga, ano sabi ko kanina dito para ito ay mag-pump. Sige, tingnan ko kung nakikinig ka. Pag hindi ka nakikinig, hindi ko sasabihin. Dapat at least may masasabi ka na sinabi ko kanina. Magbabounce po yung coin. Kailan siya magbabounce? Pag natamaan yung yung support. May support na ako Bounce. sinabi kanina, pero ano yung kaninang sinabi ko? Ano? Guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, no? So, every time, lahat ng sinasabi ko dito is very meaningful. That's why, hindi lang basta kayo nanonood dyan. You need to take notes. Okay, you need to take notes. Imagine, kasasabi ko lang kanina, di ba? Hindi ko naman sinasabing kailangan mong maging super smart kid, no? Na parang lahat ng sasabihin ko, parang kabisado mo na agad. If you want to learn, no, you need to take notes. Kasi tao tayo, guys. Tao tayo, hindi tayo computer. Pag sinabing computer, pwedeng ganito gawin mo. Pag sinabing ko computer ka, pwedeng ganito gawin nyo. I'll give you an example kung paano maging computer. Ito, sana ba yun? Example, I have a notepad. Computer ako, isipin nyo ako isang computer. Computer ako. Diba? May notepad ako dyan. Tao ka, ang stock memory mo, yung utak mo. Ngayon, pag natulog ka kinabukasan, yung pinag-aralan natin dito, makakalimutan mo yan. Ngayon, since computer ako, robot ako, pag nag-type ako dyan, ng mga natututunan ko everyday, pwede ko i-save yan. Pag sinave ko yan ngayon, kahit balikan ko yan after a year, nandyan pa rin yan. Kaso tao tayo, hindi man tayo computer. Diba? Hindi naman tayo computer para ma-memorize natin lahat ng sasabihin natin, mga i-discuss natin dito. That's why, may purpose ka. Tama ba, guys? Meron kayong purpose why you are here, right? Diba? Ano ba ang purpose nyo rito? Makita Para lang ba matuto. ang poging itsura ni Mentor Mike? Hindi naman, di ba? Kailangan nyo matuto. Ngayon, you need to pagsabay nyo, bukod sa visual, nag-notes din kayo. Yun yung mas magandang pag-aaral. Hindi yung iba-iba tinitake natin araw-araw. Depende yan sa tanong nyo. Unlike kapag nag-enroll na kayo, meron talaga kayong makikitang module na naka-organize. Dito kasi, kung ano yung sumulpot na tanong nyo, yun ang sasagutin ko. O ano sabi ko dito kanina? O, sino makapagsabi? Anyone? Dito sa chat. Sir Mike, pag merong pattern na nabubuo or merong mga head and shoulder, Yan. Yes. Yan ang Universal gusto ko pa. Head and marinig. shoulder or- Yung sinabi ko kanina, mga triangle of life, Triangle of Life. Yes, pero ang pinaka the best na para masabi nyo na ang coin is magbe-breakout talaga from the trend line is dapat meron siyang reversal pattern. Kasi i-reverse niya yung trend eh. Hindi naman niya magre-reverse kung walang reversal. Kasi bakit? Tingnan nyo from the word itself, from downtrend, siya ay magre-reverse into uptrend. Di ba? Pupunta siya sa uptrend territory. Paano yun parang, ano ba tong uptrend, di ba? Uptrend. Then downtrend. Anong tawag kapag siya ay pumunta uptrend to downtrend? Anong tawag doon? In Tagalog, ano ba kabaliktaran Hello. ng Very. anong kabaliktaran ng uptrend? Tagalog na, anong kabaliktaran ng uptrend? Downtrend po. Anong kabaliktaran ng downtrend? Uptrend. Okay, very good. Alam niyo yung Tagalog. Ano sa English yung kabaliktaran? Shit, baka magkamali ako dito. Kabaliktaran in English. Ano ba?
English to Reversal. tapos Tagalog, no? Vice versa, reverse, no? Reversal in Tagalog. Natin. Reverse in Tagalog, gumugol pa talaga, no? Para at least naman, tama ang sinasabi na. Reverse, siguro, opposite can be. Synonym niya yung opposite. Parang nag-ano ka, di ba? Nagda-drive. Yan. Forward, pag ikaw ay automatic, ano yung letter doon? Pag automatic, kotse mo. Letter E? Letter Z, F, ano yan? E-bike? Amara, Bernice. F, ano yan? E-bike ba yan? Drive. Letter D, letter R, kapag sinabing reverse. Kasi reverse babaliktad ka. D is drive. So, ibig sabihin, kung yung trend ay we want na ang uptrend ay mag-reverse or bumaliktad into downtrend, we need a reversal pattern. Reversal pattern. Kapag wala kayo nakikitang reversal pattern dyan, like double bottom, double top, head and shoulder, etc., yan ay hindi pa mag-breakout kahit meron kang nakitang sample yan. Trend line ka dyan. Ito yung price. Kapag yan ay pangit ng price parang hindi maganda. Sample yan. Meron tayong yan yung nakita natin. Di ba? Meron tayong nauwang support. Ito yung price sa ilalim. Kapag yan, nag-breakout dyan, tapos wala ka nakikitang reversal pattern, dapat ikaw ay ano dapat? Tinrade mo to. Ano dapat ang gawin mo? Ikaw ay Stop loss. mag-stop loss or magdasal. Magdasal. Hindi ka mag-wait. Magdasal ka na. Kasi yan na ang simula ng katapusan mo. Kasi hindi naman yung bubutasin niya yung trend line na yan hanggat wala siyang reversal pattern. You need a reversal pattern or para baliktarin yung price. Ngayon, kapag ikaw ay meron ng reversal dyan, ano ba yung mga reversal natin? Example, makakuha tayo ng meron na tayong reversal pattern. Kunyari, double bottom. Ano na ang kailangan mong gawin? Hintay ng pullback. Maghintay ng pullback. Ano pa? Confirmation. Hintay ng confirmation or pull. Mag-confirm na. Bounce. Kasi pwede na yan basagin niya kasi may reversal pattern na. So, without reversal pattern, wag ka munang magte-trade niyan. Aantayin mo yan. You need to wait. Siguro, sa lower time frame, makakita ka ng reversal pattern. Pero, ang pinakamaganda pa rin sa kudlog, anong klaseng trader ka ba? Scalper, intraday, swing trade, di ba? Yan siya. Without walang reversal pattern, walang trade. Hayaan mo lang siya. Wala siyang trade. So, magte-trade ka kapag nakakita ka na ng reversal pattern. Nung reversal pattern, depende kung nasan siya. Nasa resistance ba? Nasa support. So, hanap ka. Mga head and shoulder and double top, double bottom, inverse head and shoulder. Yung mga ganyan. Alright? So, yun yung sagot. Please, guys, please, parang awa nyo na ako yung nagmamakawa. Please take note. At saka habang kayo ay nanonood, minsan ako may nakikita ako, umaattend sila ng trading clinic, pero wala naman silang nanonood lang, parang natutulog. Pag ganun yung ginagawa nyo, natutulog lang kayo, wag na kayo mattend. Huwag nyo nasayaan yung oras nyo. Yung mga nakahiga lang, mga kumakain, ganyan. Pag ganun, can you imagine you are in school, nasa loob ka ng classroom, ikaw ay nag-aaral, andyan yung teacher mo sa harap. Sa tingin nyo ba pwede kayong matulog sa loob ng classroom or mahiga habang nagtuturo yung teacher? Sa tingin nyo, pwede ba? Hindi po. Hindi. Try mo naman kaya. Habang nagtuturo yung teacher, nagkumakain ka.
Di ba? Makain ka. Hindi rin dapat. Di ba? Hindi rin. So, anong pinopoint ni Mentor Mike doon? Since ito naman ay ginagawa natin gabi-gabi, lagyan mo na siya ng lagyan mo na siya ng habit ba? Na kapag dumating na yung alas 8, tapos na lahat ng ginagawa mo sa buhay. Nakakain ka na, napakain mo na yung anak mo. Lahat ng mga dapat mong gawin sa mundo, nagawa mo na. Kasi focus ka na dito. Ngayon, ikaw ay nagda-drive lang. Ito ako, nagda-drive din eh. Huwag ka na umattend kasi wala ka rin matututunan. Mapapahamak ka pa, kasalanan ko pa. Nakita ko, may nakita ko mga nagda-drive. So, huwag na kayo umattend. No, huwag na kayo umattend kasi wala rin kayo matututunan. Malulubat lang yung battery ng cellphone mo. Kakain lang ng data yan. Papakinggan mo lang kami, hindi mo rin natututunan. Ngayon, kung kayo naman ay nandito, nung ma-attend na kayo, mag-take note naman kayo. No, mag-take note kayo. Kasi, guys, kahit saan kayo lumibot ng community, wala kayong makikita na everyday, every night, nabibigay ng libreng learnings. Wala. Kahit hanap kayo ng ganyan na community na every night, wala kayong makikita. Try nyo. Mag-ikot kayo sa mga trading community na makikita nyo. Wala kayong makikita ng ganito. Kami lang. So, hindi ako magsasayang ng laway dito gabi-gabi, guys. Kung wala akong ituturo sa inyo na maganda. That's why you need to take note. Take note nyo yung mga bagay-bagay. Para at least, pwede nyo i-record. Kung gusto nyo i-record nyo. Walang problema dun. Para naman may binabalikan ka kapag aaralan ka. Huwag nyo sayangin yung opportunity na nandito na kayo. Maraming tao, tandaan nyo to guys ha. Maraming tao sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, nasa ibang mundo rin, na hindi sila kasali rito. Hindi sila informed na mayroong palang ganitong klaseng community na nagtuturo gabi-gabi. No? Hindi sila informed. Kayo, nandito na kayo, you need to take that opportunity. Kailangan nyo i-grab yung opportunity na yan. No? Hindi lang pwedeng dyan lang kayo, natutulog lang kayo. Diba? Palagi, ano bang nagiging hadlang guys para hindi kayo magtanong? Ano bang magiging hadlang? Kasi nakikita ko, yung iba rito, paulit-ulit na nandito sila, lagi sila nagtatanong. Yung iba, sila talaga suki ng tanungan. Ibig sabihin, itong mga tao na to, talagang masigasig mag-aral. How about others? No? Ano naman ang inyong nagiging problema? Bakit hindi kayo nakakapagtanong? Ano yun? Ano bang nagiging problema? Kasi right now, we are 30 people. Nandito tayo, 130 plus tayo. Ano ang reason bakit hindi kayo nagtatanong? Guys. Anong reason? Gusto nyo ba? Sige, tanongin ko kayo kung gusto, type 2 kung ayaw nyo itong mangyari type 2 mayroon ako itatanong sa inyo. Gusto nyo ba, pag ayaw nyo yung mangyari to, press 2 sa mga, especially sa mga taong nandito lang. Gusto nyo ba ang isali ko na lang sa trading clinic yung mga nagtatanong? Total, silang lang naman ang gustong matuto diba? Siguro sila na lang siguro yung tanungin ko. Ay sila na lang sali namin sa trading clinic. Total, sila lang naman din nagtatanong. Wala naman na iba. Gusto nyo ba yun? Bakit kayo nagtuto? Nakikinig lang kayo yan, di kayo nagtatanong. Ito lang nakikita ko kung bakit hindi kayo nagtatanong. Ibig sabihin, hindi talaga kayo masyadong nagpo-focus sa pag-aaral. Kailangan nyo mag-aralan yan. Kailangan nyo panoorin yung mga module. Kasi wala naman kayo rin makikitang wala kayo makikitang community din na ipupush kayo mag-aral. Meron ba kayo nakitang ganun? Mag-aral muna kayo. Wala kayo makikitang ganun. Aral kayo. Wala. Ano ba ang makikita nyo sa mga community na sinalihan nyo? Ano makikita nyo dyan? Puro flex. Puro flex lang ng mga PNL nila. Walang pag-aaral. Puro pasiklaban lang ng mga percentage ng PNL. So, wala kayo natututunan. So, andito na kayo. Magtanong naman kayo.
Siguro sa ibang araw, no, hindi ko muna i-entertain yung mga mahilig magtanong. Hindi ko muna i-entertain yan. No? Kapag hindi nagtanong yung iba, ibig sabihin, ang gagawin lang natin sa isang araw, tutunga lang tayo. Ubusin natin yung isang oras na okay, wala tayong tanong, mag-ano muna tayo, kwentuhan lang tayo. Yeah. Ganun ang gagawin natin. Kasi kilala ko naman na yun kung sino yung mga madalas magtanong. Kilala ko na. Ayos po. Tanong ko lang regarding sa leverage. Kasi yung sa video mo is yung formula is for stop loss lang. Pwede po malaman kung sample, alam mo na ang stop loss mo, pero yung i-bet mo sa market is di ko pa alam. Correct po ba ako is sample yung tawag niyan coin mo times 10% times 10%. Nasa ano yun, kuya? Nasa part 2 yun. Nandun na rin kung ilan yung leverage mo. So, katulad ng sabi ko kanina, ito palang tanong ko sa'yo. Ilang beses mo napanood tong part 2? First time. That's the reason. That's the reason, quiz. Kasi yan, hindi mo yan, ito, di ba? O, di ba? Yun lang madali ng sagot ko, di ba? Sobrang dali ko lang i-assess si kuya. Ibig sabihin lang nun, quiz, isang beses mo lang talaga siya napanood. Kasi pag inulit mo yan, sabi ko nga kanina, di ba? Every time na pinaulit-ulit nyo yan, meron kayong matututunan dyan. No? Hindi nyo yan makukuha ng isang beses. Ngayon, kung ayaw nyo mo talaga mag-aral, ito lang sasabihin ko, real talking ko kayo guys. Kung ayaw nyo talaga mag-aral, hindi para sa inyo ang trading. Mag-empleyado na lang kayo. Kasi, ang trading is pag-aaral to. Pag hindi mo pinag-aralan to, malalagasan ka ng pera. Ngayon, if we want na hindi kayo lagasan ng pera, or para hindi na kayo mapahamak pa sa trading, no? Para hindi, kasi trading can give you more money and also can destroy your money. Pwede niyang bigyan kayo ng malaking pera nito, pwede rin kayong alisan ng maraming pera nito. Ngayon, kung kayong tao, kung ikaw yung tao na nandito, na ang purpose mo lang sa trading ay manood ng ganitong trading clinic gabi-gabi at hindi ka talagang nagtitake note, hindi ka nag-aaral, parang awa mo na. Ako na nagsasabi sa'yo, huwag ka nang mag-aral ng trading. Huwag ka nang mag-trade. Please, huwag mo nang isugal yung pera mo dito sa trading. Kasi, ang trading is pag-aaral. Lamang ang pag-aaral dito. If hindi ka pala aral na tao, then huwag ka na mag-trade. Mag-ano ka na lang. Pasok ka na lang sa current work mo ngayon. At least, dyan, kapag pumasok ka sa trabaho mo ngayon, meron kang sure na pera na makukuha everyday na pumapasok ka. Okay? Everyday na pumapasok ka, may sure money ka. Dito, hindi laging sure ang money sa trading. No? Minsan may ma-experience kayo na bigla ka na lang kumikita. Ano yun? Beginner's luck yun. Kaya ngayon, i-real to ko na kayo, aanuin ko na kayo, tatapatin ko na ikaw, na nanonood dito, ilang kayo dito, tatapatin ko na kayo kayong 120 na tao. Tatapatin ko na kayo, no? Kung wala kayong panahon para mag-aral, wag na kayong mag-trade. Huwag na kayo mag-trade. Mauubusan na kayo ng pera. Madadamay pa yung pamilya nyo pag nawalan kayo ng pera. Naubos yung pera nyo sa trading, masisira pa ang pamilya nyo, masisira yung mga relasyon nyo sa mga kamag-anak nyo. Kasi nga, hindi kayo informed na trader, hindi kayo nag-aaral. So, pwede kayo mag-leave dun sa group chat. Ngayon, after nitong session, mag-leave na kayo. Kung wala kayong panahon mag-aaral, mag-leave na po kayo. Kasi ayoko pong mapahamak kayo. Ayoko mapahamak yung pera nyo, ayoko maubusan kayo ng pera. No? Ngayon, kung talagang ikaw ay gusto mo naman talagang matutunan itong trading, then umatin ka palagi ng trading clinic na gabi-gabi,
Pero kung a-attend ka rito, make sure panonoorin mo yung module na binibigay. Di ba? Panonoorin mo. Hindi yung a-attend ka lang dito para matulog, kumain, humiga. Di ba? Wala kayong makikita ang community na magsasabi sa inyo ng ganito. Lahat ng community na nasasalihan nyo, bebebihin kayo. Pero dito kay Mentor Mike, hindi ko kayo bebebihin. No? Hindi ko naman kayo anak eh. Di ba? Anak ko ba kayo? Hindi naman. Hindi ko kayo aanohin dyan na ito-tolerate. Andito ka, tapos di ka nag-aaral. Di ba? Pinanood mo yung module, no? Isang beses. Very good. Napanood mo na, pero ulitin mo. Pag inulit mo yung kuya, malalaman mo na yung tamang sagot. Malalaman mo na yung tamang sagot. So, uulitin ko. Okay lang sa akin na mag-leave na kayo ng group chat after our session. That's okay. Masaya ako kasi unang-una napoprotect mo yung capital mo. Una-una, hindi ka malalagasan ng pera kasi mamaya, nangyayari pala, baka mamaya ang nangyayari, sinasabi ko dito, sample, itong kay Arp, sinabi ko, magbabounce siya dyan. Mamaya, ang ginawa mo, sinabi ko lang na magbabounce siya. Ang ginawa mo, nilong mo na, tinrade mo na kagad ng long. So, nagkakamali ka ng pagkakaintindi sa sinabi ko. Mamaya, napahamak pa kita. Mamaya, pinahamak lang kita na sinabi ni Mentor Mike, magpapump daw to. Pinam ko, bumaba. Kasalanan ko pa. Bakit magpapump ba kagad dyan ng ganun-ganun na lang? Siyempre, may confluences yan. Hindi yan basta magpapump. Ngayon, kung ikaw ay taong yun, no? Kung ikaw ay isa sa tao na yun, wala kang time mag-aral ha. Kapag ikaw wala kang time mag-aral, parang awa mo na. Ako na nagsasabi sa inyo. Alisan mo na yung group chat. Mag-leave ka na po doon. Huwag ka na mag-join gabi-gabi. Kasi malalagasan ka lang ng pera. Every time nasasabihin ko dito gabi-gabi na, uy, itong coin na to pwedeng mag-pump. Baka mamaya ilong mo eh. Baka mag-pump ka mamaya. Siyempre, mayroong confluences pa yan. So, nagkakaintindihan ba tayo? Press 1 nga, guys. Ulitin ko kung wala kayong time mag-aral, then hindi para sa inyo ang trading. Huwag nyo nang ipurso yung trading as a career or as another source of income kasi lamang ang aral dito, malalagasan ka lang ng pera dito. Then, go away. Leave ka na dun sa group chat ng trading clinic. Hindi ka namin pipigilan. Kung mag-leave ka, that's okay. Masaya kami pag may nagli-leave dyan. Kasi nga, hindi naman lahat na nakakausap namin talaga masipag mag-aral. Di ba? Iba, na-hype lang eh. Di ba? Pinost ako ni Master Buten. May mga nag-PM sa akin dyan. Gusto raw sumali. Gusto nila matuto ng trading. Gusto nila kumita sa trading. Pero ayaw nyo naman mag-aral. Gusto nyo kumita kayo. Pwede ba yon? Gusto nyo kunyari, tulad nung bata tayo. Nasa kindergarten tayo. Anong sabi sa atin ng mga teachers natin? Ano ba gusto mo paglaki? Gusto ko maging doktor. Gusto ko maging police. Gusto ko maging pilot. Gusto ko maging seaman. Gusto ko maging engineer, lawyer, etc. Lahat ng profession sa buong mundo. Okay, mama. Nag-homily pa ako eh. Hoy, ano magtanong? Teka lang. Okay, po. Tandaan nyo, hindi kayo magiging doktor kapag di nyo pinag-aralan. Okay? So, kung wala kang panahon mag-aral, then yung group chat natin, leave na kayo. Leave na kayo dun. Kasi, wala rin matututunan. Masasayang lang pera mo, lalagas lang. Okay, last question. Kuya Will, sana na yan? Coach, sa pagre-retest po ng candle, usually po ilang araw po yung dadaan po, Coach? Walang makakapagsabi ng araw, Coach. Walang makakapagsabi. Depende na lang po ba yun sa galaw ni BTC, It depends sa trendline mastery and triangle of light. Ano ba yun? So, kung papanoorin mo to, unang tanong ko sa'yo, napalad mo na ba to? Triangle of light? Hindi ko po alam kung saan panoorin yan, Coach, kasi bago lang po ako sa... Kuya Rowel, ipopost ko dito sa GC Kuya Rowel, papost. Ngayon, walang araw kasi na masasabi mo kung kailan. Opo. Wala.
Kasi mamaya, magbilang ka ng araw, walang ganun. So, kailan mo siya matatimingan? Kapag napanood mo na itong module na to, dun mo na matatimingan. Kasi ang price is nagbe-breakout yan sa trend line. Opo, Nagbe-breakout yan. So, kapag umiikli na yung trend line niya, may oras yan sa baba, ayan o. May, di ba, pag bumaba ka dyan, may date yan. Makikita mo kung anong pwedeng potential na araw siya mag-break. Pero, nagbe-break ang coin kapag maliit na yung kanyang apex, lumiliit na. So, yun yung sagot doon. Opo. So, ano ang pwedeng makatulong sa'yo para malaman mo yun? Sa time frame po, coach, pwede po ba yan? Pwede? Bukod doon. Sa galaw po ni BTC, coach. Pwede? Pero ano pa? Sa denomination niya, coach. Bukod. Ano pa? Sa news. Pwede lang po yun, coach. Sa news. Pwede. Ano pa? Sandali. Yun lang po yung idea ko, coach. Oh, ito yung sagot doon. Panoorin mo yung module. Opo. Di ba? Kahit alam mo yung news. Di ba? Kahit alam niyo yung news, pero hindi mo naman kayang i-chart yung coin, walang silbi yung news na yan. Okay? Ano, mayroong positive news. Paano mo i-chart yung coin? Paano mo papasukan yung coin na wala kang nakabase ka lang sa news? Di ba? So, you need to find a setup. Paano ka makakanap ng setup, kuya? Sa ano po, coach? Sa TE po, coach, pwede po ba yan? Pwede, pero ano pa sagot? Ano pa? Paano ka makakanap ng magandang setup? Paano? Ang sa akin po kasi, coach, inaano ko yung coach, yung nagdidepende lang po ako sa TE ko tapos kay BTC. Pwede yun. O ano pa? Okay. Yun lang po yung alam ko, coach. Ang sagot, panoorin mo ulit to. Yun yung sagot doon. Okay. Babalik ko lang kayo dito palagi. Kasi nandito na yan, guys. Ako ay mentor ng Global Miranda Miner Group. Itong nilagay ko dito is parang nasa mentoring na kayo dyan. Okay. Binibigay na natin ng libre yan sa inyo. Imagine, ang mentoring parang libre na lang. Nandito lang siya sa YouTube. Andiyan lang siya. Opo. Ngayon, bakit hindi pa rin ayaw pag-aralan ng mga tao? Kasi, libre kasi. Agree ba kayo doon? Pag libre eh. Pwede ka naman pag ano-anong oras yan, libre yan eh. Bakit naman? Opo. Tanungin niyo ako, bakit ka nagtuturo? Bakit ka nagtuturo mentoring ng libre? Ano ba mapapala mo dyan? Wala. Gusto ko lang tumulong. Ngayon, kung ayaw nyo naman Coach, isa pang tanong. Ayos lang? Sige. Coach, sa ano po, sa mga week po ng candle, paano po yung pagguguhit doon? Doon po sa mismong Ganda ng doon tanong po mo. ba sa mismong body ng week itatama yung line o doon sa may pinakabuntot po, coach? Kasi Okay. Ito yung sagot. Itatama mo siya sa panonood nitong trendline strategy. Yun yung sagot doon. Okay? Opo, coach. Oh, grabe, bilis ng May sagot ko. website po ba yun, coach? Yung yung saan po mapapanood? Ha? Yung saan po mapapanood? Okay, Kuya Ruel, pasend yung link dito sa GC nila. Diyan ka pa ba? Siguro ipapasend ko sa sa group chat nyo. Sa mga papasend ko na lang sa group chat nyo. Sa mga admin. Opo. Okay, ngayon na, di ba? Simple. Bakit? Bakit kasi sabi? Ba't ganun yung sagot ni Mentor Mike? Kasi yung mga yan, nasagot ko na yan ng ng full pack na, nandun sa, nasa module ko na yan, nandun na yan lahat. Nandun na sila. Ano na lang gagawin nyo? Panonoorin nyo. Ganun na lang gagawin nyo, guys. Ganun na lang. Diba? Opo. Gusto kong tumulong sa tao, pero tulungan nyo rin yung sarili nyo. Kasi hindi ko nahawak yan. Kayo na yan. Kayo na yan. Ako is an instrument lang ako. Example, kung kayo ay
Sample to kung kayo ay nag-wish, not so wish, but kung kayo ay nagdasal, meron ba sa inyo dito nagdasal na gusto niya rin kumita sa crypto? Meron ba sa inyo? I want to know. Meron ba sa inyo? Yes, mentor. Yes, mentor. Meron ba sa inyo dito Yes po. na nagdasal? Sana po, Lord, ako po ay maging profitable sa crypto. Ako po ay kumita. Sana po. Pero ito yung tandaan nyo. Ang ating Panginoon will not give you the result. No? Nabibigyan ka ng pera agad. O bibigyan ka agad niya na ano. Anong gagawin niya? Sa tingin nyo ano? Sa tingin nyo ano? Challenge. Ano ibibigay niya sa'yo? Subok. Pagsubok, pwede, pero... Pagsubok po. Pagsubok. Opportunity. Talagang para sa sayo yung ginagawa. Hindi. Opportunity, Ang mentor. bigyan mo natin. Ayoko maging magpaka-Bible na tao, pero ang Diyos is hindi siya nagbibigay ng pagsubok. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay, binuhay Talino, nga niya coach. tayo. Talino. Binuhay nga tayo ng Panginoon para nga maging anak niya, di ba? Hindi siya nagbibigay ng pagsubok. Based yan sa Santiago 1:13 na hindi niya tayo susubukin. No, kasi hindi siya nagbibigay ng pagsubok. Pero going back doon sa sinabi ko kanina, kung nag-pray kayo na, Lord, sana po ay maging profitable ako sa trader. Yung Panginoon, hindi kayo bibigyan ng result niyan. Ang bibigay sa inyo niyan, opportunity. Ang ipapakita niya sa inyo, opportunity. Ngayon, yung opportunity na to, kailangan mo i-grab. Hindi niya pwedeng, diba, sa meron kami mga kasabihan, nasa Diyos ang awa, ano next? Nasa tao ang gawa. Sa tao ang gawa. Tawang gawa. O sino ang gagawa? Alam ka naman Diyos, binigyan ka na nga ng Diyos ng kumpletong katawan May mata ka na, may kamay ka na, may utak ka na, di ba? O, ano pa gagawin mo? Alam naman ibigay mo, iasa mo pa rin sa Diyos yung pag-asenso mo sa buhay. Binigyan ka na nga ng complete na body katawan. Ano ba ng complete na di ba? Kompleto tayo So, nasa atin yung gawa. Di ba? May utak na tayo, guys. Ngayon, paano mo i-apply yun sa totoong buhay? Di, mag-aral ka. Kaya kasi sabi ko sa inyo, if hindi kayo pala-aral, feel free to leave the group chat right now. After dito, wag-leave na kayo. Kasi mas uubos lang pera nyo. Ubos lang pera nyo sa trading at walang community ang gagabay sa inyo na katulad nito. Magpatalon-talon mga ng community, wala kayong makikita na nag-a-advise sa inyo ng ganito. Kaya ngayon pa lang, kung ayaw nyo talaga mag-aral, then feel free to leave. Ngayon, kung gusto nyo mag-aral, then magsakasama tayo gabi-gabi. Pero sana, by tomorrow o sa mga susunod na araw, sana naman, yung mga patahitahimik dito ay magtanong naman. Diba? Magtanong naman kayo. Parang awa na. Para meron kayong natututunan. Okay? Coach, last tanong na to, Coach. Ayos lang. Coach, pag open po ng desktop, sa pagtiti po, uunahin po ba yung day tapos 4 hours, 1 hour tapos 15 minutes, ganun po ba yun, Coach? Alam mo yung sagot dyan? Alam mo na, Coach, siguro yung sagot. Anong sagot? Panoorin yung video, Coach. Ang galing mo. Very good. Very good na sagot. Nasa video na yan, promise ko is. Nasa video na yan. Opo. Pero, ayos lang, Coach. Ibigay niyo po yung link dito kasi puno na yung video. Kaka-take down ng mga entry points, parang ganyan, Coach. Nasa video yan, guys. Guys, sabi ko sa inyo, yung video is very very ganda na nung pagkaka-layout ko dyan. Gagawin nyo na lang, pag-aaralan nyo. Alright? With that said, maraming salamat sa mga kabatid. Teka, diyan ka ba, Kuya Ruel?